Brian Nakagisnan ang tumira sa kabundukan. Hindi sanay sa putik at tarik ang kanyang katawan. Ni minsan hindi niya pinangarap ang mabuhay sa hirap. Pero sabi nga nila, walang imposible sa taong may misyon. Walang matarik sa taong may malasakit. Nakatago sa pusod ng kagubatan, ang Sitio Labo ang isa sa pinakadulong komunidad sa Bansod Mindoro Oriental. Bangin, ilog at bundok ang kailangan mong suungin, marating lang ang liblib na lugar ng mga katutubong mangyan. At linggo-linggo, ito ang nilalakad ni Teacher Annie para lang makapagturo. Kami yung naglakas loob po na tumanggap ng item kasi nga bibihira yung babaeng tumatanggap dahil sa sobrang layo po. Delikado yung pagtawid-tawid ng ilog. Teacher dito, Puro lalaki. Opo, ma'am. 14 na taon ng guro sa isang private school si Teacher Annie. Sa totoo lang, mas madali at mas komportabling magturo sa private school. Pero sa pagtuturo ng mga katutubong mangyan niya nahanap, ang tawag ng tungkulin. Kumbaga doon, lagi kang nakapostura, naka-makeup, dito, as in, ganito yung itsura mo pag aahon ka. Pero nakita ko yung iba yung doon. Naramdaman kong parang totoong tao na ako. Makalipas ang isang oras na lakad, sunod-sunod na ilog naman ang aming binuno. mga ilang ilog po tatawirin? 16, ma'am. Anong 16? 16 rivers. 16 rivers? Opo. Ang tatawirin Yes, natin? ma'am. Patay. Mas malalim to ah. Sa pagbaha po hanggang baywang to. Sa layo ng Sitio Labo, di mo aakalaing may nakatira pa sa liblib na kagubatan. Pero maya-maya, nakasabay namin sa ilog ang ilang batang mangyan. Isang linggo na sa paanan ng bundok ang mga librong ito. Dahil pirming mataas ang tubig sa ilog, ngayon lang nagkaroon ng pagkakataon na iakyat ang mga ito sa hulo para magamit. Makalipas ang isa pang oras, may natanaw na akong komunidad. Hehe, konti na lang. Konti na lang. Kung nakikita ninyo yung mga bahay doon, yun yung pupuntahan natin. From here, parang mukhang malapit na lang siya eh. Pero pagod na talaga kami, sobra. Kaya natin to. So, nung nakita ninyo yung community, talagang Sabi, mayroon pa palang nakatira dito. Sabi ko po nang gano'n. Sabi nga ko nga po, kung siguro yung school nandun pa sa bundok na yon, talagang totoong iiyak na ako. Mabuti na lang banda rito siya. oh, tinatawag ka ng mga bata. Masine, pagbalabag! Kumusta? Ay. Nakarating din. Ito po yung community ng Labo. Yan.
Sa dulo ng kalbaryo, napawi ang pagod ni Teacher Annie ng mga inosenteng ngiti. Dalawang taon ng guro sa Sitio Labo si Teacher Annie, kasama ang kanyang co-teacher na si Cristel. Walang kuryente sa maliit na sityong ito. Wala ring malinis na tubig kung hindi ka mag-iigib. Pero gaano man kasalat ang lugar, dito nila natagpuan ang biyaya ng pagbibigayan. Kahit po, bigyan mo sila ng isang platong kanin, tapos sila yung mga 10 o 15, hindi nila uubusin yung kanin nang hindi sila lahat nakatikim. So, Marunong sila magbigayan. opo, nasa kabila nung wala, nakakapag-share pa po sila sa kapwa nila. Kaya bilang pasasalamat sa mainit na pagtanggap sa kanila ng mga mangyan, bago matapos ang araw, nagsasagawa sina Teacher Annie at Teacher Cristel ng klase para sa mga matatandang mangyan. Libre ito at walang dagdag na sweldo sa kanila. Kailangan po nilang matutong sumulat kasi po, pag wala kami, pwede po nilang turuan yung kanilang mga anak. Damae, toy, katatoy, igsulat, pangalan, manang, Leia. Bakit po kayo nag-aaral? Para marunong magsulat. Para marunong Ang magsulat. pangalan. Bakit po gusto ninyong matutong magsulat ng pangalan? Marunong magbilang ang kaitanong surat. Para hindi magloko sa amin. Sa akin ang mga tao. Paano niluluko? Magpabili ang mga saging. Tapos? Kulang pa. Marami pa sana. Kung alimbawa magdala ng saging, kaunti lang ang binigay. Tama, plenty. At dahil dito, tuluyang nakuha ni Teacher Annie ang loob ng mga mangyan. Palakpakan ang sarili. Yan. Marami sa mga mangyan takot sa mga dayo o bagong salta sa kanilang komunidad. Kaya ang ilan ayaw sanang pag-aralin ng kanilang mga anak. Pero iba si Teacher Annie at Teacher Cristel. Sa piling nila, panatag ang loob ng mga mangyan. Ang panahon kaibigan. Aminado si Teacher Annie na tulad ng ibang tagapatag, pinangunahan din siya noon ng takot at pandidiri sa mga katutubong mangyan. 1, 2, 3. Pero mabilis itong nabago ng panahon. So lahat tayo ay maupo na. Madumi sila, parang hindi ko po talaga sila kayang tanggapin. Pero nung nandito po ako, tinuruan ako ng Diyos na tanggapin kung sino po sila. Na tuwi pong aakapin ko yung mga bata, aakbayan ko po yung mga bata, parang ang saya-saya nung mga magulang. 1/4, 3/4, 1/3, 2/5. So ito para dito sa... Dahil dalawa lang silang teacher sa Sitio Labo, sabay-sabay na tinuturuan ni Teacher Cristel sa iisang classroom ang grade 4, grade 5 at grade 6. Kinder, grade 1, grade 2 at grade 3 naman ang sabay-sabay na tinuturuan ni Teacher Annie. Friends. Okay, si Omre. Ano kaya ang pangalan ng titik na ito? F. Yan. Si Saong. Sa dulo ng mga upuan, napansin ko ang isang dalaga. So ito po ang kinder? Yan, ito po yung kinder. Yung iba po dito hindi pa dumarating. Pati yung nasa dulo. Opo, si Dina po yun. Si Dina. Kinder din si Dina. Kinder din po si Dina. Actually, ma'am, tatlo po sila magkakapatid. Si Dina, si Bobby, at saka po si Barini. Ilang taon na si Dina? 20 years old po si Dina, 14 po si Bobby, 9 po si Barini. Nasa kinder pa lang po sila lahat. Pati yung 20 years old? Opo.
Si Dina ang pinakamatandang estudyante ni Teacher Annie. Gusto man niyang mag-aral noon, ni minsan di siya pinayagang makatungtong sa paaralan. Ba't hindi kayo nag-aaral dati? Bawal po sa amin. Bawal sa inyo mag-aral? Bakit daw bawal? Awan po. Hindi ko po alam. Sino nagbawal sa'yo? Papa Pero ikaw, gusto mo ba mag-aral? Ha? po. Bakit gusto mo mag-aral? Para matuto. Marami ng guro ang nagsabing imposibleng matuto ang kasing tanda ni Dina. Pero hindi sumuko si Teacher Annie. Nung sinimulan po namin silang i-approach ni Madam Cristel, ang hinihintay din pala po ma'am nila, yung bagang ikaw lalapit ka sa kanila, na kahit po lumayo sila ng lumayo sa'yo, ikaw kakausapin mo sila. Dahil sa pagpupursigi ng guro, nanumbalik ang kumpiyansa sa sarili ng dalaga at unti-unti siyang natutong pahalagahan ang kanyang pagkatao. Pero di pa man natatapos ang klase, laking gulat namin nang biglang tumayo si Dina at nagpaalam. Saan kaya pupunta ang bata? At bakit niya nilisan ang eskwelahan? Nagmamadaling lumabas ng classroom si Dina. Hindi na raw niya tatapusin ang klase. Sinundan ko ang bata at natuklasan ko sa loob ng isang bahay kubo ang dahilan ng kanyang pagmamadali. Ganda umaga po. Ay, Manang Lea. Kumusta po? Ay, Tay, kumusta po? Nandito po si Dina. Kumusta, Nay? 2 taon nang may sakit ang nanay ni Dina na si Vilma. Butot balat ang matanda at hirap ng maglakad. Magdudura ba kayo? Gaano katagal na po ang ubo ninyo? Matagal. Ano po sabi ng doktor? Hindi ko alam. Ha? Dina, ano daw sabi ng doktor? Pulmon. Ha? Pulmon. Dina. Si Dina. Ha? Pulmon. May gamot ba si nanay? Wala ngayon. Ano na? Na daw. Wala ngayon. Ubus na. Ubus na. Ito. Ilang beses na nilang pinatingin sa doktor ang matanda, pero di naman nila mabili ang mga iniresetang gamot. Ano ba to? Antibacterial. Mukhang may pneumonia nga kayo kung umiinom kayo ng antibiotics. Tapos, ano ba to? Ang dami nyo namang antibiotics. Puro antibiotics. Yung problema minsan ng mga mangyan, kasi ang layo ng tirahan nila. So, ang nangyayari, bibili sila ng gamot sa baba. Tapos, hindi na nila ma-follow up. So, lalo na kung mga antibiotics, yun ang problema eh. Kailangan yun tuloy-tuloy yung gamutan. Sila, natitigil-tigil. Kasi ang layo nga nila sa pharmacy, ang layo nila sa butika. Kaya nang pumanaw ang tatay ni Dina, bilang panganay, siya ang tumayong ina at ama ng kanilang pamilya. Sa isang linggo, ilang beses ka lang pumapasok sa paaralan? 3 araw raw po. 3 araw ka lang pumapasok? Bakit? May gagawin nga. Ano yung gagawin mo? Trabaho sa sagingan po.
Saging ang pangunahing ikinabubuhay ng mga mangyan ng Sitio Labo. Palibhasa'y matakaw sa tubig ang puno nito. Sa liblib at malilim na bahagi pa ng gubat nila ito kinukuha. Katatapos lang manalasa ng bagyong Lando sa Mindoro, kung kaya kaunti lamang ang nakuha nilang bunga noon. Batid ng mga mangyan na si Dina ang may pinakamalaking pangangailangan nung araw na iyon. Kaya tinulungan nila ang dalaga na mapuno ang kanyang bangkat. Paglabas ng gubat, nadaanan namin ang klase ni Teacher Annie. Pero hindi na lumingon si Dina at nagpatuloy na lang sa pagpapasan. Tanghaling tapat nang magsimula kami sa pagpapasan. Mainit ang mga bato sa talampakan, pero di ito ininda ni Dina. Mas mainit ang tawag ng pangangailangan. Kasi mapapasok ka sa bato. O bawasan na lang muna natin tong ano mo. Bawasan muna natin to. Bawasan natin. Masyado mabigat yan. Bawasan mo, ilagay mo dito yung iba para hindi masyado mabigat. Lagyan natin. Isa pa. Paano ba ito nilalagay sa ulo? Kasi may backpack po kayo. Tanggalin ko. Okay na. Gaano man kainit, gaano man kabigat, hindi tumigil si Dina sa paglalakad. Ni minsan, hindi siya nagreklamo. At tahimik na lang na pinasan ang responsibilidad na inihain ng mundo. Ito yung mga panahon na gusto mo nang magreklamo kasi parang ang bigat ng dala mo, tas ang haba pa ng biyahe. Pero pag nakikita mo yung mga mangyan na at naiisip mo na araw-araw nila itong ginagawa, parang pakiramdam mo wala kang karapatang magreklamo. Kasi sila nakukuha pa nilang ngumiti sa gitna ng hirap.
Kaya pa? Bubuhatin to? Okay. Tutulungan kita. Okay. Ready? Okay. Makalipas ang 2 oras, narating namin ang kamalig kung saan binibili ang mga produkto ng mangyan. Ay, salamat. Maingat na binilang ang bawat piraso ng saging na pinasan ni Dina. Pag 100 saba, 85 pesos. So, ang nakuha niya ay 120. 120 sa bata, tapos 50 ang laksan. Pero sa huli, 144 pesos lang ang kanyang kinita. Anong ibibili mo dyan sa 144 pesos mo? Gamot po. Ha? Gamot. Gamot. At saka, Wala na pong tira. sabi mo bigas kanina. Wag na po. Ha? Wag na po. Hindi na kayo magbibigas muna. Gamot na lang lahat. Po. 144 pesos para sa 2 oras na pagpapasan sa bundok. Ilang tableta kaya ang mabibili ng kakarampot na salaping ito? Gaano man kaliit ang kanyang kinita, napuno ng pag-asa ang dalaga. Masaya siyang naglakad ng mahigit 1 oras patungo sa pinakamalapit na butika. Pero nang marating na namin ang bilihan ng gamot, Ano pong kakasya dito? Dalawa lang po nito. Tapos 10 dito. Dalawang piraso lang ng antibiotics ang nabili ni Dina sa kanyang pera. Yung nanay po ma'am niya, lagi pong sinasabi ni Dina sa akin, Madam, bilan nyo naman po ng gamot. Kung ano po ma'am yung ibibigay ni Dina na bahaya ng gamot, yun po binibili ko sa bayan, tapos binibigay ko po kay Dina. Kaya ang ginagawa ma'am namin minsan, di ba po, lagi namang kamote at saging kinakain nila. Ginagawa po niya, tumutulong po siya sa amin ni Madam Cristel. Pinagluluto niya po kami ng kanin, tapos nagugas po ma'am siya ng pinggan. Ang ginagawa naman po namin ni Madam Cristel, binibigyan po namin ng bigas, sardinas, para lamang po may maiuwi din po siya sa kanila. Para sa gurong nagmamalasakit, hindi maikakahon sa silid-aralan ang tawag ng tungkulin.
Kamakailan, sinabihan ng Department of Education si Teacher Annie na tapos na ang kanyang sakripisyo sa Sitio Labo. Na-upgrade ang kanyang posisyon at maaari na siyang magturo sa Kapatagan sa mas maganda at mas maayos na eskwelahan. Pwede na raw niyang iwan ang mga mangyan. Yung amin pong cooperating principal ng Bansud District, inofera na po kami na bumaba ni Ma'am Cristel sa Villa Pag-asa Elementary School. Gusto ko na po dito. Kaya lang po, nandun talaga tayo sa realidad ng buhay na tumatanda ka, ang layo-layo ng nilalakad. Pero hindi tinanggap ni Teacher Annie ang bagong alok at pinili niyang manatili sa liblib na sitio ng mga mangyan. Dati nung nagpa-assign ka as a public school teacher, ang iniisip mo, pera, sweldo, para sa sarili. Yes, ma'am. Pero ngayon, binibigyan ka na ng mas comfortable na buhay, ayaw mo pa rin. Kasi nga po, ma'am, Iba na ang nasa iba na po yung pakiramdam ko na para pong pag iniwan ko sila kaagad, para pong may naiwan din po akong responsibility sa kanila. Sana, ma'am, yung may iwan ako na after 10 years, may legacy akong maiwan sa mga bata na yan yung mga tinuruan ko. Ito yung natutunan nila sa akin. Si Teacher Annie ay hindi isang doktor. Hindi siya milyonaryo o makapangyarihang lider ng gobyerno. Pero may kapangyarihan ang kanyang inspirasyon. Marinig ng malakas ang boses ni Wendell. May dalang pag-asa ang kanyang mga salita. Tingnan natin at pakiramdaman ang panahon, kaibigan. Mahirap man sa salapi, mayaman siya sa malasakit. Pasok sa eskwelahan, maaraw ang panahon, maaraw ang panahon, maaraw ang panahon. Ako po si Cara David at ito po ang Eyewitness. Maraming salamat sa pagtutok ninyo sa Eyewitness, mga kapuso. Anong masasabi ninyo sa dokumentaryong ito? I-comment nyo na yan. Tapos mag-subscribe na rin kayo sa GMA Public Affairs YouTube channel.